evaluation, fact-finding, preliminary investigation, and then the prosecution proper, they were not connected to each other. So may problema yun sa connectivity, sa continuity ng case. Dapat dyan, isang buong latag yan. Hindi pwedeng segmented tapos one does not know the other. Kasi ano yan, we have several fact-finding teams, we have several prosecution teams. Dapat yan in sync to have. And it doesn't be working that way. That's why I really thought it wiser to withdraw these cases. So when they evaluate, para naman hindi masayang, pero yung trabaho ng investigators, ng Senado, at sa lahat na involved sa paghalukay ng mga kaso ng family. Sir, good afternoon. Hindi lang po kami na reaction sa inyo dun sa sinabi po ni VP Sara nung nakaraan na kung siya po ang magiging presidente ay dito niya kayo pipiliin ombudsman. May reaction to them po. No comment. Nothing. Sir, good afternoon. Isaiah from PTV4. Sir, reaction din regarding sa naging statement kanina ng Malacanang regarding dun sa ipag-uutos yung pagbubukas ng mga salin. Ayon po sa Malacanang, tatalima raw sila dito at handa raw po silang buksan ng salin kabilang raw po ang Pangulo. Yes, bukas ilalabas ko na yung rules instead of Wednesday. I thought it wiser to come up with the rules as soon as possible. And I would just ask for the cooperation of the Senate and the House so that we will have silence on file with us of everybody. Kasi nga, the law intended that to happen, that all national elected officials should also file with the ombudsman their silence. Although administratively, they are run separately from a constitutional office. They have their own rules of running their own houses. Pero hihingi tayo ng copy sa kanila. Kasi maganda may file na rin dito sa ombudsman ng lahat ng national elected officials. So yun ang isang bagay na we will come up with that tomorrow. By tomorrow, we will get a hand of these rules at tingnan natin, we will really make it available. That's the best. Kung umpisa natin from the best, umpisa natin. Sir, Meron na siyempre tayong request, no? May undertaking ng lahat ng request. So we're all responsible for the information. Thank you, sir. Sir, another question regards since sabi ng Malacanang kanina, as of now, wala pa na pong bagong DOJ Secretary. But kayo, sir, magre-recommend na po ba kay Pangulong Marcos? Pag-uusapan namin siguro, pag ako'y tinanong, isasagot ako. Kasi siyempre, nakahiwalay na yung opisina ko sa executive. Pero pag ako'y tanongin, siyempre, ginagadak yan nating lahat sa parin ng Pangulo ng Pilipinas. At magbibigay ako ng aking puro-puro kung sino ang maaaring pumalinis sa akin at pumalit sa akin sa aking iniwanan ko. Thank you, sir. Sir, balikan ko lang po. Ayan. Sir, balikan ko lang po yung sa formally. Sino na po, sir, nakaakyat na po ba, sorry, for the public, nakaakyat na po ba to arraignment yung... May kaso na arena. I think there were 2 arraignments held already for 2 cases. So we're talking about several cases. So yung wala pang arraignment yun ang pinahilo natin para pwede pag-aralan at makamada ng todo. Kasi nga, yung tinanong ko ang Office of the Special Prosecutor sa tingin nila sa complaint, sinabi sa akin na wala silang kinalaman sa pag-draft ng complaint or even proofreading anything. Ang tingin ko kasi, dapat yan, isang bad effort yung dapat yan para consistent with each other. Hindi yan pwedeng isang fact-finding team, ang pangalawang fact-finding team, magkaiba yung resulta, one office contradicts another. No ombudsman should move as one. Dapat isa lang ang boses ng ombudsman. Sir, there was a Senate committee report na Yes. hindi po napirmahan. Dahil nga po, kulang po yung mga nag-agree po ng mga senador doon. At kasama po doon, sinabi po ni Senator Gordon na kasama sa inirekomenda si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maireklamo at makasuhan. Yun po ba ay sinisilip na natin? Ano po ba yung nakikita natin doon sa proseso natin? Actually, gusto kong tawagin, ipatawag si Senator Gordon tungkol dito sa bagay na ito
para siyang maglahad ng kanyang opinion sa mga findings ng committee report na hindi nga official committee report, hindi siya completely official committee report. If the ombudsman can, Office of the Ombudsman can take cognizance of anonymous cases, why not cases where a senator of Republic and together with some other senators agree on? And I think that yun naman ang kailangan linawin. And hindi sa official committee report, sabihin natin, eh, pwede naman kasi yung nagsisibing complainants. Even in the individual capacity of Filipinos, we should honor their complaints. Kaya, patatawag natin, kasi sayang naman yung years and years of experience na meron sila at yung kanilang pagtingin sa kaso kung bakit nila isinulat yung mga sinulat nila. So, sir, pwede pa pong madagdagan yung mga makakasuhan? Maaari pa mangyari yan. Madagdagan yung mga makakasuhan? Maaari pa mangyari yan. That can happen. Kasi patatawag natin sila, papatawag ko sila, kung pwede, para lang malinawan ng lahat at kung bakit hindi ito isinama o kaya kung bakit o anong tingin nila sa nangyaring unang draft ng complaint. I consider it now a first draft of the complaint. Sir, pwede po bang masama sa kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, depende sa allegations ng complaint, depende sa facts, and the evidence itself. Siyempre, yung allegations na will point to a positive role in the controversy. Pag meron sa positive facts na ginawa, then we will look at it. Titignan natin ang evidence. Hello sir, good afternoon. Actually, natanong na rin po yung gusto ko regarding sa family cases. Pero just to clarify, there are 2 cases filed before the Sandigan Bayan regarding family. Marami. Ilan po? 6 to 8 cases pa yan. And there are more pending, I think. There will be more cases pa filed. Kaya lang nga, sabi ko nga, dapat yan, isang pulma yan na dapat mula simula hanggang dulo, nagkakaisa ang team ng ombudsman at special prosecutor. Kasi hindi naman pwedeng kalat-kalat eh. Dapat dyan talaga, meron talagang compatibility. Yung views, tsaka na ano yan, nag-harmonize ang kanilang pagtingin sa kaso. Dapat buong-buo ang legal theory. Gaano katagal niyo po balak i-review yung mga cases Hindi na magtatagal yan. Kasi nag-PI na naman yan eh. So, pwede na naman alahin yan. Kailangan lang yung resolution ay pag-aralan ng gusto. Base sa lahat ng nakalat na ebidensya. Sa pagdiringon at sa lahat ng ebidensya na naririto sa tanggapan ng ombudsman. Okay? Sir, nag-ask daw po si Speaker ni sa inyong help para po mag-cancel yung passport po ni former Rep. Zaldico. May update po ba tayo dito? Wala pa I was told by the OIC of the DOJ that they will start to turn over the findings of the investigations conducted by the DOJ because of its role nung nandun pa ako sa witness protection, and we took advantage of the fact that andun na naman ang lahat, might as well help the government ascertain facts and the facts surrounding the controversy. Kaya ito is the turnover na, and that itself will be a good guide for us to how to investigate the cases. Kasi kung hiningin ko yung cases from the fact-finding teams here, ay parang hindi pa na dumadating until this afternoon, no? I told them to give it to me by today. Hindi ko pa nakukuha. Pero that, just to say, ito mga findings ng DOJ, dito naman ay meron ng mga affidavits na ginawa. Yun ang ating hihintayin din bilang tulong sa pagtingin ng ombudsman para ma-validate na lang ang lahat ng bagay na ito. Ano lang talaga ang ipagkakaiba ng kultura na nakita ko lang, yung sense of urgency sa bawat
paso na pumapaso, dapat may feeling of urgency talaga tayo. Mabuo yung paso na maganda, ma-file na maayos, at ma-prosecute na tuloy-tuloy. Okay na? With or without daw po yung all affidavits ng mga diskaya, kapag hindi pa nila na-submit ay sasampahan na raw po ng mga kaso. Ganun na yan. Sino na magdadal na rito ang kaso. At, ano yan, siyempre, ang notion kasi ng state witness, ito yung talaga naging controversial. At, rito, pero never contemplated such a huge amount of crimes attributable to one or several persons. So the concept of blanket immunity comes into mind. At talking of blanket immunity might cause a big disturbance in the people kasi hindi natin makapanagot ang scope yung dapat managot. Kaya kung titignan natin ulit yan, meron naman mga alternative. Meron naman alternative na big budget dito para masoften ng konti pag mag-cooperate sila. Pero yung gagawin mo state witness ito, kagaya ng gusto nilang gawin, kagaya ng gusto gawin ni Senator Napolita, ay kailangan po pag-aralan ng gusto yan kasi nga hindi ito pinag-complete ang batas na mabibigay tayo ng blanket immunity sa isang kaso sa lahat ng bagay. Hindi po ganun kasimple yung hinihingi nila. May timeline na po ba, sir, itong filing ng cases? Mamadaliin din ba? Ano yan eh? Ako lagi ako lumamadali only because I think that the urgency has to be there. The sense of urgency has to be there for people who work with me. At syempre, pumasok na ako rin sa office ko, ombudsman. Kailangan siguro magkaano kami, magkasabay ang ating lakad. Hindi po pwedeng ako lang naglalakad na mabilis, yung iba naman ay babagal-bagal, dapat sabay-sabay ang marcha ng lahat, ang kumpas dito ay isa lang. Tapos, sir, sorry, last na. Balikan ko lang po yung sa SARN na i-release po tomorrow yung list. Can we expect po na kasama dun yung posibleng i-open na rin to public yung from 2016 po ng mga SARN? I think that because that those will be available to us. But for us to release a string of samples just like that, for curiosity purposes only, I think is a disservice. Dapat dyan, may undertaking ka, dapat mo kinukuha yan, anong purpose mo, at saan ba papunta itong ginagawa mo. Kung meron kayo talaga request na gano'n, may undertaking din kayo, kung may findings kayo, ibigay nyo sa amin. Pero yun kasi, ang panibagong batas dito, 20 years, basta hindi pa nag-ano yung krimen, hindi pa, dito, hindi pa nag-represent ng krimen, 20 years na yung sa akin na ikikip ng ombudsman. So we will have it on fire. Pero para hindi natin yung string of samples from one point to the other, that's another question. You've worked. The other, that's another question. Hindi kami tinitigil. Kaya na, ano yun, kaya na sabi ko lagi dito, the deadline is always yesterday, and we have to act with more urgency in this office. Kasi, ang BI dito, ang gusto ko, 1 year. Preliminary investigation, maraming gano'n ang pagtingin. Hindi mo gano'n yun. Dapat po dito, pagka isang pang-demanda at kompletong ebidensya, isang panangagad. At mag-i-interview yung bukas ng bukas. Hindi po, wala po tayong pinapasang bukas dito. Kaya, basta, I will just ask for more patience. Kasi proseso po sinusunod natin. Kasi pag tayo po yung violate ng karapatan ng tao, meron tayong ano dyan, ay baka lalo tayong palintigan. Dapat dito, tamang proseso,
para ang reklamo ay hindi okay? Well, you'll see more of me in the next 7 years. Diba? But I intend to see Mayor Magalo to look at this evidence of racketeering, the projects in the Cordilleras. Mahalaga kasi maano natin lahat yan, makita natin lahat yan, yung universe of crimes na pinag natin. Hindi lang flat control yan, marami kong naging racket na dapat tingnan natin. And I intend to be hands-on in these things. Kaya, ang hingin ko sa taong bayan, sa ating mga kababayan, just be patient. Kami po ay nagmamadali, kami po ay hindi patulog-tulog, at ang kultura po dito sa Ombudsman, sisikapin po natin baguhin unti-unti para naman mas mabilis ang kilos na lahat. Okay, salamat sa inyo. Magandang hapon. Ano to? Ano yun? Dito. Pwede ko na to.